Kumusta mga kapatid? Sa videong ito ay isa-isa nating gigibain ang mga argumento ni Brother Jose Ventilacion, ang international debater ng siktang Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Hindi natin ginustong masasaktan ang damdamin ng mga kaanib sa INC, ngunit kailangan nating ituwid at maitama ang maling paniniwala nila batay sa mga maling itinuturo ng mga ministro ng siktang ito. Ang mga ministro ni Manalo ay talagang pinag-aaralan nila kung paano makipagdebate gamit ang mga samut-saring maling salin ng Biblia at mga aklat ng paring Katoliko na chinachap-chap nila sa pagsipit. Mahusay din po silang gumamit ng palit Bible modus sa kanilang mga debate. Ating panuorin ang video. Salamat po at pinaunlakan ninyo ang aming paanyaya, kaya kayo narito ngayon. But before I proceed with my affirmation, let me first clarify some important points. It should be clear to everyone that this church is called Iglesia ni Cristo. In English, Church of Christ, or Iglesia de Cristo in Espanyol. Naku kapatid na Ventilasyon, kahit nalagyan mo pa yan ng katagang tunay na Iglesia ni Cristo o kaya'y i-capital letters mo pa lahat ang mga litra para madaling mapansin ng mga tao, pero di mo maitanggi na tatag lang ang INC ni Felix Manalo. At marami nang mas nauna pa sa sikta mong Iglesia ni Cristo noong 1914 na nagdadala rin sa pangalang Church of Christ, katulad na lang sa Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell sa Amerika. Aanhin mo man kung gaano kaganda ang pangalan ng sikta mo kung tatag lang yan ng tao. Why is it called the Church of Christ? Because this is a church established no other than the Lord Jesus Christ Himself. Naku kapatid, napakadaling mangangkin pero mahirap patunayan. Sinabi na sa inyong Pasugo Magazine na si Felix Manalo ang founder ng INC. Tapos ngayon, idinadamay mo si Cristo sa gawa-gawang sikta ni Manalo. Ito ang sinabi ng Pasugo ninyo. Kailan napatala sa pamahalaan o narehistro ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Pasugo, Agustus, Setyembre 1964, page 5. At tila yata di mo alam na 11 pala silang lahat na nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Narito po ang mga founders ng Iglesia ni Cristo na pilit niyong inilihim sa mga kaanib niyo. Bakit din nyo ito itinuturo sa mga members? Ito bang 18 founders ng INC kasabay ni Felix Manalo ay mga anghel din ba sila? Second major point, Brother Felix Manalo is not the Savior of the church. Because the doctrine or the teaching of the church, based on Ephesians chapter 5, verse 23, the Lord Jesus Christ is the head of the church. Brother Felix Manalo is the messenger that was utilized by Christ. But we believe Jesus Christ will save the church. Kapatid na Joe, kailan ba nagkausap si Felix Manalo at si Cristo? At gusto mong mapaniwala kami sa iyo na si Felix Manalo ay talagang isinugo ni Cristo? Ang gawain kasi sa pagliligtas ay gawain niya ng Diyos, hindi ng tao. Yan ay ayon sa Deuteronomio 24. Pero sinabi mo ngayon na ang pinaniniwalaan ninyong tao lamang na si Cristo ay ang magliligtas sa iglesia. Parang napakabaluktot sa paniniwala ninyo po. Pag-isipan mo nga yan, kapatid. There might be some who would ask the question, can you find the name Felix Manalo in the Bible? That is a silly question. Why did I say it is a silly question? Why would you ask me about the name Felix Manalo if it is in the Bible? Don't you realize that the Bible was finished almost at the end of the 1st century? So the Bible was already complete when the term or the name Felix Manalo came into existence in the year 1886. Naku, mahirap talagang paniwalaan yang sinasabi mong kapatid. Dahil kung kayo ang magtanong sa mga Katoliko, hinahanap ninyo talaga litra por litra kung saan mababasa sa Biblia ang salitang Catholic Church o kaya Trinity. At pinalilitaw nyo na kapag hindi mababasa sa Biblia, litra por litra ay hindi na ito tunay. Pero ngayon,
ang dami mong palusot kung kayo naman ang hinanapan ng litra por litra sa pangalan ni Felix Manalo yan sa Biblia. Hindi katanggap-tanggap ang palusot mo na dahil ang Biblia ay nabuo noong unang siglo habang si Manalo ay naisilang lang noong 1886. Kaya wala sa Bible si Mac Felix. Hindi sana maisulat man lang ito sa Biblia na nagsabing sa taong 1886 ay isisilang ang sugo ni Kristo at pangangalanan siyang Felix M. Isagon. Ngunit magpapalit siya ng pangalan at gagawin niya itong Felix Y. Manalo. Wala namang ganun kasi sa Biblia. So why do we believe that Brother Felix Manalo is a messenger? Because although his personal name is not recorded in the Bible, there are prophetic names, prophecies of God written in the Bible about him. That the Bible in its prophecy would tell you that Brother Felix Manalo is the messenger of God in these last days. Naku naman kapatid, ang dami ng mga founder ng kulto na nagsisilabasan ngayon na ganun din ang ginawang pang-aangkin na sila daw ay hinulaan sa Biblia. Tapos kukuha ka ng mga pinipiling verse sa Bible at aangkinin na sila ang tinutukoy doon. Hindi po kami mangmang na maniniwala sa iyo dahil ang Biblia mismo ay nagpapaalala sa atin na sa huling panahon ay magsisilabasan ang mga bulaang propeta. Kasali na dyan si Felix Manalo. Another question that you need to understand is, why is there a need for Christ to establish or re-establish His church in the Philippines? Isn't it that Christ built a church based on Matthew 16:18? He said, upon this rock I will build my church, and that church was centered in Jerusalem. Why is there a need for the re-establishment of the Church of Christ? What I'm going to do is first to present to you the viewpoint of those who have studied church history. From Haley's Bible Handbook, Church History, this is what is recorded. The church had changed its nature, had entered its great apostasy. Friends, the church entered into a great apostasy. Pagtalikod, yung tinatawag na apostasy, pagtalikod ng unang iglesia. Kaya natalikod sapagkat yan ay pinasok ng mga bulaang propeta. Naku po, yung teorya nyo na ang unang iglesia ay natalikod ay inimbento lang yan upang ma-justify ang pagsulbot ng inyong kulto. Actually, yan ay unang naimbento ng mga Mormons. Tapos, kinopya yan ng mga Seventh-day Adventist. At dahil si Manalo ay galing sa Adventist, kinopya niya din yun kahit na walang history books ang magpapatunay na may naganap talaga na Great Apostasy. At yung ginamit mo na reference na Haley's Bible Handbook ay hindi po yan history book. Ang may akda ng aklat na yan ay isang pastor ng Disciple of Christ. Hindi po siya historian. Kaya ang mga nakalagay doon sa aklat niya ay mga pawang opinion lang niya at wala naman siyang reference kung saan niya kinuha ang mga sources niya na may great apostasy na naganap. Kung talagang great ang apostasy na yun at sinabi niyong lubusan talagang natalikod ang unang iglesia, hindi sana na-record yan sa kasaysayan. Katulad ng Great Schism noong 1054, ang Great Disappointment noong 1844. Napakalaking pangyayari yan tapos di man lang naisulat o napag-usapan ng mga tao bago pa yan maimbento ng mga Mormons noong 1820, halos isang siglo bago sumulpot ang INC. Kapatid na ventilasyon, kung makapagbigay ka ng mga secular standard references katulad ng history book o encyclopedia na nagsabing may great apostasy, ay aalis ako sa Katoliko at sasali ako sa sigta mo. Huwag mo lang akong bigyan ng mga aklat na gawa-gawa ng pastor katulad niyang Haley's Bible Handbook. Tatanggapin mo ba ang hamon ko sa iyo? Even though the first church was apostatized, did Christ prophesy about its re-establishment? This is the word of Jesus Christ. John 10:16, he said, I have other sheep too. They are not in this flock here. I must lead them also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock and one shepherd. Aside from the church during the time of Christ,
which he said, this flock here, he said, I have other sheep too. I must lead them. They will listen to my voice. That he said in the future. That future is during our time. Naku kapatid na Joe, di mo ba alam na yung John 10:16 na palagi niyong ginagamit at binigyan ng twisted interpretation ay siya rin ginagamit ng mga Mormons na mas nauna pa sa inyo. Halata tuloy na nangungupya lang kayo sa mga Mormons. Ang masakla pa ay gumagamit kayo ng maling version ng Bible. Yang paraphrase na easy to read version dyan sa John 10:16 na may dinagdag na tatagang in the future. Kahit na wala naman yan sa anong mga Greek manuscripts. Ang Greek po ng future ay melo. Hindi mo yan makikita dyan sa Greek ng John 10:16. Huwag mo naman kaming linlangin, kapatid. Although there are so many churches in the world today, friends, there are so many thousands of churches today. But Christ prophesied about one flock. What does it mean, one flock? In Acts 20:28, from the Langston version of the Bible, take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed the overseers to feed the church of Christ. What is the flock to be fed? The flock is the church of Christ. Naku, ginamitan mo naman ngayon ng palit Bible na modus. Kanina ay binasa mo ang maling salin ng easy to read version sa John 10:16. Pero ngayon ay tumalon ka na naman sa isa pang maling salin ng Lamsa version ng Acts 20:28. Bakit maling salin yung Acts 20:28 ng Lamsa translation? Dahil sa Greek ay walang nakasulat doon na Church of Christ, kundi Then Ecclesianthon Theo o Church of God. Kahit na sa mga pinakamatandang manuscripts na Codex Vaticanus at Codex Sinaiticus ay hindi Church of Christ ang nakalagay doon. Palagi kayong kumakapit sa maling salin na Lamsa translation dahil siya lang ang may maling salin ng Acts 20:28. Paano na lang kaya kung di gumawa si George Lamsa ng kanyang salin ng Biblia? Anong Bible kaya ang gagamitin nyo? Ang Latin ang utang na loob nyo kay Lamsa. Pero sa kakahangan nyo kay Lamsa, di nyo napansin na ang ginamit doon ay Church of Christ na may small letter C, hindi capital letter C kagaya ng pangalan ng sikta mo. Iyan ay dahil hindi yun proper name o official name ng isang iglesia. Napakalaking pagkakasablay nyo dyan. At aanhin mo man kung tama yung Church of Christ na salin dyan sa Lamsa, pero hindi naman tatag ni Kristo yung sikta nyo. Hindi lang kasi yan ang batayan sa tunay na iglesia. Sa katunayan nga ay napakaraming sikta at kulto na gumagamit din sa pangalang Church of Christ kagaya sa inyo. At mas nauna pa nga sila kaysa sa INC. Tunay din ba sila? Hindi po. So in the future, there will be one flock. And that one flock, or that one church of Christ, has a shepherd. The one shepherd that will be utilized by Christ to take care of the flock is no other than Brother Felix Manalo. Naku kapatid na Joe, bakit mo ginamit ang katagang in the future? Wala nga yan sa Greek manuscripts. Yan ay mababasa lang sa paraphrase na easy to read version. Ginamit mo ang maling salin kaya mali rin ang iyong unawa. At patuloy mong inangkin na yung shepherd John sa John 10:16 ay si Felix Manalo kahit na kung babasahin mo in context, yan ay tumutukoy kay Kristo. Narito ang konteksto ng sitas na yan. Sa John 10:14-17, I am the God's shepherd. I know my own and my own know me. Just as the Father knows me and I know the Father. And I lay down my life for the sheep. I have other sheep that don't belong to this fold. I must lead this also, and they will listen to my voice. So there will be one flock and one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it back again. Sa verse 14, sino ba ang shepherd yan? Si Manalo ba o si Kristo? Siyempre, si Kristo. At sa verse 15, sino ang magpapakamatay para lang sa kanyang mga tupa? Si Manalo ba o si Kristo? Walang iba, si Kristo. Sa verse 16, sino ang may tupa na wala doon sa tinatawag na flock? Si Manalo ba o si Kristo? Si Kristo pa rin. At sino ang mag-lead sa mga tupang iyon? Si Manalo ba o si Kristo? Si Kristo pa rin. Sino ang nag-iisang shepherd sa sinabing one shepherd? Yan ay walang iba kundi si Kristo, hindi si Manalo. At sa verse 17, sino ang minahal sa Ama dahil nagpapakamatay siya para lang sa kanyang mga tupa? Si Manalo ba o si Kristo? Si Kristo pa rin, hindi si Manalo. Sa makatuwid, napakalinaw na pang-aangkin lang ang ginawa niyo upang pipilitin na si Manalo ang tinutukoy na shepherd dyan sa
John 10:16. Pero kung basahin mo naman ng buo o in context, yan pala ay tumutukoy kay Kristo, hindi kay Manalo. But why is it then that Christ said, they are not in this flock here? Where will be these other sheep of Christ come from? From the root translation of the Bible, this is the prophecy of Apostle Peter. Last 10 minutes. For it was to you that the gift was promised, to you and to your children, and to all those in distant times and places. Naku kapatid na Joe, gumamit ka na naman ng palit Bible na Mudos. Mula sa paraphrase ni Lamsa at sa Easy to Read version, ngayon ay tumalon ka na naman sa Rowe translation. For your information, si C.H. Rowe ay walang translisyon ng buong Biblia. Yung ginawang pag-paraphrase ni Rowe ay sa aklat lang ng Acts of the Apostles, hindi yung buong Biblia. Kaya lang, nahaluan pa rin ang maling opinion niya at naidagdag niya sa talata ng Acts 2:39 ang katagang distant times. Dahil sa Greek manuscripts ay wala pong nakasaad na ganun. Kung may pakita ka sa akin mula sa kahit anong Greek manuscript na may nakasulat na distant times, na sa Greek ay Makran Chronos, ay sasali ako sa INC. So you can notice, Apostle Peter is talking about three groups of people. He said the promises to you, this is the first group. To your children, the second group. And to all, is the third group. In distant times and places. Who will call them or bring them into the church? It is God. Mali ang unawa mo sa Acts 2:39. Walang sinabi dyan na hinati sa tatlong grupo ang iglesia. At lalong mali ang dinagdag mong kataga na distant times dahil wala yan sa kahit anong Greek manuscript. Huwag mong piliting ipasok si Manalo sa Biblia dahil sadyang hindi siya kasali dyan. Who were called in the flock or already in the church of Christ of the first century. Romans 9:24 says, even us can be called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Paul the apostle said, those who were called by God in the church were not only Jews, but also Gentiles. Apostle Peter was instrumental in bringing the Jews into the church. Apostle Paul was instrumental in bringing the Gentiles into the church. Both the Jews and the Gentiles were contemporaries. I repeat the word, contemporaries. They belonged to that same church of Christ during the time of Christ and the apostles. Kapatid na ventilasyon, uulitin ko, walang sinabi sa Acts 2:39 na ang iglesia ay hinati sa tatlo at sa magkaibang panahon. At totoong si Pedro ay naging instrumento sa pagdala sa mga Hudyo sa iglesia. Pero siya din ay naging instrumento kahit na sa mga taga-Hintel. Kaya nga napunta siya sa Antioch ayon sa Galacia 2:9-11 at sa Roma ayon sa 1 Pedro 5:13. Hindi po nahati sa dalawa ang iglesia noong unang siglo. Walang iglesia sa mga Hintil at walang iglesia para sa mga Hudyo. Dahil ang iglesia ay pangkalahatan o universal. Kaya nga tinatawag yan na Catholic o Universal Church. Sa katunayan nga, noong may hindi pagkakaunawaan doon sa lugar ng Antioch, ang unang lokal na iglesia sa mga Hintil ay nagsasama ang mga apostol doon sa Jerusalem sa lugar ng mga Hudyo upang pag-usapan kung ano ang dapat nilang gawin. Yan ay ayon sa Acts 15, yung tinatawag na The Council of Jerusalem. Kung ibang grupo yung nasa Antioch, di na sana sila pupunta doon sa Jerusalem upang pag-usapan ang problema nila doon sa Antioch. Haka-haka mo lang yan na may tatlong grupo ang iglesia upang maipasok nyo si Manalo sa eksena. But God said He would call the third group, those who will be coming from a distant time in a distant place. Naku kapatid, ginamit mo naman ang mudos na dagdag bawas ngayon. Ang sabi mo kanina noong ginamit mo ang maling salin ni Rowe sa Acts 2:39 na nagsabing distant times and distant places. From the root translation of the Bible, this is the prophecy of Apostle Peter. Last 10 minutes. For it was to you that the gift was promised, to you and to your children, and to all those in distant times and places, and to all those in distant times and places. Pansinin mo ha, plural yun. Pero ngayon bakit biglang naging singular at naging distant time and a distant place? Coming from a distant time in a distant place. Singular na naman. Dahil gusto mo talagang ipasok si Manalo sa eksena. Wala naman kasi siyang role diyan sa Biblia. Ang tangi niyang tungkulin ay ang kanyang pagkabulaang propeta na lalabas sa mga huling araw. Marcos 13:22. Did God have a prophecy Multiple. about a calling
of his children from distant place. What I'm going to read is from the translation by a Scottish scholar by the name of James Moffat. In Isaiah 45, he said, "From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you." What did God say in this prophecy? He said, "From the far east will I bring your offspring." That's the start of the third group of people who will become members of the Church of Christ. They will be coming from a far east place or country. Naku kapatid na Jew, ginamit mo naman ang palit Bible na budos. Tumalon ka na naman kasi ngayon sa Moffat Bible mula sa samot-saring version para lang may pasok mo si Manalo. At yung sinasabi mong Far East yan ay Mizrach sa Hebrew na tumutukoy sa direksyon kung saan nagsimula ang sikat ng araw. At mali yung palusot ng mga ministro nyo na ang Mizrach ay para lang sa mga malalayong lugar ng silangan. Dahil maraming bersikulo sa Biblia kung saan ang salitang Mizrach ay ginamit rin para sa mga malalapit na lugar sa silangan ng Israel. At ang salitang far o malayo sa Hebrew ay Rakok. At di mo yan mababasa sa Isaias 43:5. Dinagdag yan ni James Moffat, kaya huwag mong ipilit na si Manalo ang tinutukoy diyan. God said, there will be a time that they will be gathered in the far west. The first time that His church have a foreign congregation is when the church started the first congregation in a small place in Eva Beach near Honolulu in the islands of Hawaii or Hawaii. And according to World Almanac Book of Facts of 1978 edition, page 88, the world far west refers to not only California, Nevada, Oregon, Washington, Alaska, and even the islands of Hawaii or the islands of Hawaii. In the year 1968, friends, the Iglesia de Cristo was gathered in that place. Not only that the place of origin was prophesied by God that it will be from the far east, but it will go to the far west. And that too was fulfilled in the Iglesia de Cristo. Naku, Brother Joe, mula sa maling salin na Far East, ay tumalon ka na ngayon sa isa pang maling salin na Far West. Kung mali ang katagang Far East, mas lalo nang mali ang Far West na wala naman yan sa Hebrew. Ang nakasulat kasi sa Hebrew ay Maarab, na ang ibig sabihin ay west o kanluran, o kung saan lulubog ang araw. Wala yan sa Hebrew manuscript ang salitang far, na sa Hebrew ay Rakok. At kung babasahin mo ng maayos ang Isaias 43:5, ay mapapansin mo agad ang halatang kamalian sa interpretasyon nyo. Ito ang nakasaad, "Fear not, for I am with you. I will bring your seed from the east and gather you from the west." Kung mapapansin nyo, ang ginamit ay from the east at from the west. Hindi sinabing in the east o kaya in the west. Malaki po ang pagkakaiba ng salitang from at in. So hindi na siya sa east ngayon dahil dinala nga ito galing sa east. Bakit ang INC ay nasa Pilipinas pa rin? At ito namang katagang from the west, ang ibig sabihin ay mula sa west ay titipunin. So ang magaganap na pagtitipon ay hindi mangyayari doon sa west dahil nga mula sa west ang pinanggagalingan. Bakit doon kayo sa Hawaii nagtitipon kung sabi nyo ay far west yun? Yan ang mangyayari kung hindi mo kilalanin ang grammar ng mga nakasulat sa Biblia. At galing naman yan sa bibig mo mismo na ang paniniwala nyo ay hindi nakabatay sa grammar. We do not base our doctrine or our teaching in the Church of Christ simply by means of grammar. At alam mo ba na yung mga katagang Far East at Far West ay naimbento lang ito noong ika-12 siglo para sa mga European geographers, traders at mga explorers upang bigyang direksyon ang mga lugar na gusto nilang puntahan, lalo na sa panahon ni Marco Polo na nag-explore papunta sa East. Ganon din ang mga salitang Near East at Middle East, yan ay hindi mababasa sa Biblia. Ang Far East sa Bible ay hindi ang Far East sa mga European. At kung gagamit ka sa mga direksyong yan, ay dapat alam mo ang reference point. Ang gumagamit sa mga katagang yan ay ang mga European dahil karamihan sa mga explorers ay galing doon, hindi po mga Israelita ang gumamit yan. Kaya ang reference point ng paggamit ng Far East at Far West ay ang Europa.
Ang bansang Israel nga ay nasa Middle East kung ang reference mo ay ang Europe. At alam mo bang ang bansang China at Japan ay may sarili din silang tinatawag na Far East o Type C. Ang Far West para sa kanila ay ang Europa. Kaya maling gagamitin mo yan upang i-interpret mo yan sa mga hula sa Biblia. Dahil ang palaging sentrong lugar sa Biblia ay walang iba kundi ang bansang Israel, hindi ang Europa. Kaya huwag mo nang piliting ipasok si Manalo at ang INC sa Biblia. Probably you would say, well, it seems that James Moffat is alone in using the term Far East. I have here the Good News Bible, Isaiah 43, and verses 5. Do not be afraid, I am with you. From the distant east and the farthest west. How do you define the word distant? What is synonymous to the word distant? Far. So when you say far east, it means also what? Distant east. So we have two Bible translations that use the term Far East. Naku kapatid na Joe, pang ilang Bible version na ba yung ginamit mo? Mali nga yung far at distant dahil hindi mo yan mababasa sa Hebrew. Ang Hebreo kasi sa salitang far ay rakok. At yan ay hindi mo mababasa sa kahit anong salin ng mga Hebrew manuscripts. Masa Masoretic text man yan o sa Dead Sea Scrolls. Kung may mababasa kang ganyan sa Hebrew, ay agad-agad sasali ako sa INC. Kaya ang tunay na far o malayo ay ang inyong unawa. Now here's my question. Is the Philippines in the Far East? We have a priest by the name of Horacio de la Costa, a member of the Society of Jesus, who said in his book, page 169, it cannot be without significance that a country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken the deepest root. Our Catholic friend, the priest, said the Philippines is at the geographical center of the Far East. That is why, even though there are so many countries in the Far East, not only the Philippines, but it's China, Japan, and Indonesia, there you can't remove the Philippines because according to the priest, it lies almost at the center of the geographical location of the Far East. Naku, Brother Joe, naniniwala ka pala sa mga Katolikong pare? Di ba sabi niyo ang mga pare ng mga Katoliko ay ang mga bulaang propeta? Pero ngayon, gamit-gamit niyo pa ang aklat na ang may akda ay isang pare. Naniniwala pala kayo sa mga bulaang propeta? At di niyo ba naitanong sa pareng iyon kung ano ang reference point niya sa kanyang paggamit sa katagang Far East? Kung ang katagang Far East ba na ginamit niya ay ang patungkol sa Far East na pinipilit niyong nasa Isaias 43:5? Malamang hindi. Dahil nga, ang katagang Far East na ginamit sa modernong panahon ay naka-reference yan sa sentro ng kalakalan at exploration noon, which is ang Europe, hindi ang Israel. At klaro sa binasa mo na hindi naman nasa sentro ng Far East ang Pilipinas. Dahil kung titingnan mo sa mapa, ang geographical center nito ay ang China at Japan. Kaya nga nasa East Asia ang China at Japan, habang ang Pilipinas ay nasa Southeast Asia. Kaya hindi mo magagamit yung aklat ng pare upang palusutin niyo si Manalo na katuparan daw sa hula ni Isaias. Dahil marami ring kulto mula sa China, Korea at Japan na nag-aangkin na sila din ang katuparan sa hula na from the East. Mas kapanipaniwala pa nga sila dahil nasa East Asia sila. At kung guguhitan mo ang mapa mula sa Israel papuntang kanan, yan ay babagsak sa China, Japan at Korea, hindi sa Pilipinas. Kaya sablay ka na naman kapatid. So when the prophecy of Christ was fulfilled, the fulfillment is the Iglesia ni Cristo that appeared here in the Philippines. That's why you could not say, could it be Japan or Korea or Indonesia or other countries? No. Because when it was fulfilled, it appeared here in the Philippines. The Philippines is the Far East country of Isaiah 43:5. Naku kapatid na Joe, wala ngang prophecy si Kristo tungkol sa INC. Guni-guni mo lang yan. Bakit di mo isali ang Japan at Korea na kung titingnan mo sa mapa, yun ay talagang nasa Far East ng Israel. Ang Philippines ay nasa Southeast na yan sa mapa at wala ngang nakalagay na salitang far dyan sa Isaias 43:5.
ng mga Hebrew manuscripts, kundi East lang ang nakalagay doon. Dahil kung babasahin mo in context ang buong Isaiah 43, yung tinutukoy na East dyan ay ang Persia, na sa ngayon ay tinatawag na Iran, kung saan naging hari si Cyrus na nagligtas sa mga Israelita galing sa pananakop ng mga taga-Babylonia. At ang bansang Persia, kung titingnan mo sa mapa, ay nasa est po yan ng Israel. Naku, umabot ka na sa Pilipinas, habang kung babasahin mo ng maayos ang Biblia, ay nasa Persia lang naman pala ang tinutukoy ng salitang est o Mizra sa Hebrew. When is the time that the church will emerge in the Philippines? We will read from Isaiah chapter 43, and the verse is 5 up to 6. And this is what is written in this version of the Bible. Fear not, for I am with you. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Bring my sons from afar, and my daughters from the ends of the earth. Do you still recall what Apostle Peter said in Acts 2:39? He said, from the distant times. The distant times would be the ends of the earth. The term or the phrase ends of the earth both refer to time and place. In this Isaiah 45 and 6, this is referring to time. Naku, kapatid na Joe, tumalon ka na naman sa isa pang salin ng Biblia na Matthew's version. Kaya lang kung mapapansin mo dyan, hindi ginamit ang katagang far est sa Isaiah 43:5 na nakuha mo rin sa Moffat's version. Ang ginamit kasi niya ay est at west lang, which is tama kung pagbabasihan mo ang Hebrew manuscript. Pero gusto mo kaming dalhin doon sa verse 6 kung saan nabanggit ang katagang ends of the earth, na ngayon ay pinalilitaw mo na ito raw ay tumutukoy sa panahon. Kahit na ito ay napakalinaw sa konteksto na ito ay tumutukoy sa mga lugar kung saan kukunin ng Diyos ang mga Israelita na nawalay doon sa iba't ibang dako ng mundo. At binalikan mo rin ang maling salin ni C.H. Rowe sa Acts 2:39 na nagdagdag sa katagang distant times kahit na walang ganong salita doon sa mga Greek manuscripts. Yan po, distant times ay dagdag lang yan sa translator na si C.H. Rowe. If we speak about the end of the earth, we are talking about the day of the second coming of Christ or the day of judgment. What about the ends of the earth? The ends of the earth, Jesus said in verse 33, when you shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Christ used the word doors. That's the same as the ends of the earth. Naku kapatid, pinagtatagpi-tagpi mo ngayon ang sital sa lumang tipan at bagong tipan na may magkaibang konteksto. Unang-una, wala tayong mababasa dyan sa bagong tipan ng katagang end of the earth. Ang mababasa natin ay end of the world. Magkaiba kasi ang kahulugan yan sa Griego dahil ang earth o J sa Greek ay tumutukoy lang yan sa kalupaan o mga lugar, habang ang salitang world o aeon sa Greek ay tumutukoy yan sa buong sanlibutan at buong kapanahunan. Kaya hindi mo ito pwedeng idugtong doon sa ends of the earth ng Isaiah 43:6 dahil yung ends of the earth sa Isaiah 43:6 ay tumutukoy sa mga lugar. At kahit nasa bagong tipan, ang katagang ends of the earth ay tumutukoy sa mga lugar o dako ng mundo. Hindi ito tumutukoy sa panahon. Basahin mo nga ang Acts 1:8, ang Acts 13:47. At wala po tayong mababasa sa Biblia na ang doors ay katumbas sa ends of the earth. Walang figurative statement sa Bible na ang doors ay ends of the earth. Yan ay bunga lang ng iyong guni-guni. And what signifies the ends of the earth? 10 seconds. It is referring to the time that you will see the signs of Christ coming. One of the signs is the war of 1914, July 27, 1914 is the start. Kung naghahaba ng pagtatahi mo sa mga maling unawa nyo galing sa mga maling salin ng Biblia, ay umabot na rin tayo sa World War I kung kailan nagkasabay raw ang pagkatatag ni Manalo sa kanyang sekta na Iglesia ni Cristo. At naubos na lang ang oras mo sa kakasalita, ay hindi mo pa rin naipatayo ng Iglesia ni Cristo ang tunay na Iglesia na tatag ni Cristo. Una-una, maling-mali po ang itinuturo nyo sa mga kawawang members ng INC na ang World War I ay nag-start noong July 27, 1914 kasabay ng pagparehistro ni Manalo sa INC dito sa gobyerno ng Pilipinas. Actually, ang World War I ay nangyari noong pinatay ng mga Serbs si Archduke Franz Ferdinand doon sa Sarajevo noong June 28, 1914. Makalipas ang isang buwan, noong July 28, 1914, ang Austria-Hungary ay nagdeklara ng giyera laban sa Serbia kung kailan nag-umpisa ring sumali ang mga kaalyadong mga bansa.
Pwede mo itong isearch sa Google, sa Britannica, sa Wikipedia at mga online history site. Napakahusay mo kung pakikinggan ka namin na parang totoo lahat ng mga sinasabi mo dahil napakagaling mong magtalumpati at magsalita ng English. Kaya lang, kung busisihin natin isa-isa ang mga sinasabi mo, ay kakaunti lang ang totoo. Ating napanood ang mga estilo ng mga ministro ni Manalo kung paano sila gumagamit ng palit Bible na modus. At natutunan din natin kung paano gigibain ang mga argumento nila. Naway may natutunan kayo sa video ito at sa susunod na episode ay ating mapapanood ang cross-examination at kung paano natin sasagutin ang mga tanong ng mga IEC. Mag-subscribe lang po sa channel na ito. Maraming salamat.